Tinulak ng lalaki sa bangin ang sarili niyang asawa para masolo at makamkam ang lahat ng mga perang namana nito sa namatay niyang tatay. Pero 5 taon nang makalipas ay binalikan siya ng babae at halos mapaluhod siya sa ginawa nito. Maribeth, nag-propose na sa akin si Danny. Ikakasal na kami sa susunod na taon. Pagbabalita ng babaeng si Joy sa kanyang kaibigan. Nakaklase niya rin noong kolehiyo. Nagtataka namang tumingin si Maribeth sa kanya. Ha? Anong ibig mo sabihing magpapakasal na kayo ni Marvin? Sigurado ka ba? Halata sa mukha ni Maribeth na diskumpiyado ito sa binalita ng kanyang kaibigan. Ano ibig mo sabihin, Joy? Bakit mo papakasalan yung lalaking yun? Di ba ilang beses ka nang niloko nun? Napakarami na nating red flag na nakita sa kanya. Ang buong akala ko nga nakaraan, hihiwalayan mo na siya tapos ngayon malalaman ko magpapakasal kayo? At masayang masaya ka pa sa lagay na yan, ha? Dagdag pa ng babae na hindi itinatago ang kanyang pagkadismaya sa harap ng kanyang kaibigan. Kasi naman, napatawad ko naman siya sa ginawa niya. Alam ko na ilang beses na siyang nagloko at kung minsan, nasasaktan niya ako pero mabuti namang tao si Marvin. Marami naman siyang ginagawa para sa akin. At hindi ko na makita yung sarili ko na iibig pa ng iba bukod sa kanya. Sagot naman ng martir na si Joy. Bahala ka, Joy. Basta, pag may nangyari sa'yong masama at sinaktan ka na naman ng lalaking yan, wag kang lalapit sa akin, ha? Ilang beses na kitang binalaan. Tugon naman ng kanyang kaibigan. Malungkot na tumango si Joy at nanghingi ng dispensa. Di ko naman kasi mapipigilan yung nararamdaman ng puso ko. Mahal na mahal ko si Marvin. Alam mo naman na siya yung kauna-unahang boyfriend ko, hindi ba? Kaya kahit sana anong mangyari, gusto kong siya na rin yung huli. Ayoko nang kumilala pa ng ibang lalaki at sa iba pa ako mapunta. Paninindigan ni Joy sa kanyang desisyon. Pero bakit nga ba ganoon na lamang ang reaksyon ng babaeng si Maribeth sa balitang ito ng kanyang kaibigan? Well, nagkakilala kasi si Maribeth, si Joy at si Marvin noong nasa kolehiyo sila. Naging matalik sila na magkaibigang 3. Ngunit hindi nga nagtagal ay unti-unti nang napapalapit ang loob ni Marvin sa babaeng si Joy. Hanggang sa nagulat na lamang si Maribeth nang mabalitaan niya na nililigawan na pala ni Marvin ang kanyang kaibigan. Hindi nga rin nagtagal ay mabilis na nagka-developan ng dalawa na umabot na nga sa puntong naging opisyal na ang kanilang relasyon. Pero dito pa lang pala unti-unting may papakita ni Marvin ang kanyang totoong pag-uugali sa kanyang dalawang kaibigan. Kahit kasi magkarelasyon na si Marvin at Joy ay umabot sa punto na nagagawa pa rin ni Marvin na harutin si Maribeth na para bang wala siyang kasintahan. Hey Marvin, ano ba ginagawa mo? Di ba kayo na ni Joy? Bakit mo pa ako nilalandi? Pagkompronta ni Maribeth sa kanyang kaibigan. Hindi pa naman kami sigurado. Alam mo na, kasasagot niya lang sa akin nakaraan. Marami pang pwedeng mangyari. Tugon ni Marvin na para bang hindi siya nakokonsensya sa kanyang ginagawa. Basta, bitawan mo ko. Ayokong makasakit ng isang kaibigan. Bukod ba dun, akala ko naman matinukan lalaki. Kaya pinipilit ko pa si Joy na sagutin ka na dati. Pero hindi pala. Nakakahiya ka. Galit na wika ni Maribeth bago tuluyang umalis sa harap ni Marvin. Hays, mga babae talaga. Lagi na lang ginagawang big deal ang lahat. Wika naman ni Marvin sa kanyang sarili. At hindi lamang dito natapos ang mga red flag na nakikita nila kay Marvin. Sa loob kasi ng halos 8 taong pagsasama ni Marvin at Joy ay hindi na nga rin mabilang sa mga daliri nila kung ilang beses nang nagloko ang lalaki. At sa tuwing gumagawa ito ng katarantaduhan, si Maribeth lamang ang pinakamalapit na tao na tinatakbuhan ni Joy at sinusumbungan ng mga sakit na ibinibigay ng lalaking si Marvin. Ilang beses nang nangako si Joy na hihiwalayin niya si Marvin, ngunit mas marupok pa nga sa chok ang babaeng ito dahil sa tuwing humihingi ng tawad si Marvin sa kanya ay para bang biglang magbabago ang ihip ng hangin at magbabago rin ang kanyang desisyon. Kayang-kaya niya na agad itong patawarin. Mahal, pasensya ka na. Wala namang kwenta sa akin yung babae na yun eh. Kahit naman nagawa ko yun, ikaw pa rin naman laging iniisip ko. Ikaw pa rin ang tumatakbo sa utak ko.
pagmamanipula ni Marvin habang nanghihingi siya ng kapatawaran sa kanyang kasintahan. Napapatahimik lamang si Joy at makalipas ang ilang mga minuto ay yayakapin niya na si Marvin. Tanda na napatawad niya na ito. At noong nakarang araw nga lamang ay nagloko na naman si Marvin. Nahuli kasi ni Joy na may kausap ang kanyang boyfriend ng patago sa cellphone nito. Pero katulad ng mga unang pagmamanipula ng lalaki sa kanyang kasintahan, ganun na naman ang kanyang ginawa. Pero sa pagkakataong ito ay naglabas na siya ng singsing. O sige mahal, ganito na lang. Matagal ko na talagang pinagpaplanuhan na ayaan kang magpakasal. Pero dahil nagkasala na naman ako sa iyo ngayon, bakit hindi na lang tayong magpakasal? Wika ni Marvin sabay luhod sa harap ng kanyang kasintahan. Joy Alvarez, pwede ba kitang maging asawa at makasama habang buhay? Tanong nito sa kanya. Habang si Joy naman ay hindi maintindihan kung ano ang kanyang mararamdaman. Dahil kani-kanina lamang ay pinag-aawayan nila ang nahuli niyang panloloko sa kanya ni Marvin. Pero ngayon ay nakaluhod ang lalaki sa kanyang harapan at nang hihingi ng pahintulot, napakasalan siya. Hindi niya na alam kung ano ang kanyang iisipin at gagawin. Mas napapangunahan siya ng saya kaysa sakit sa mga pagkakataong iyon. Kaya naman hindi nga rin nagtagal ang kanyang kasagutan. Oo Marvin, papakasalan kita. Pero pakiusap, huwag mo naman na sana akong lokohin. Pagmamakaawa ni Joy. Tumayo si Marvin at inayos ang kanyang damit. Hinawakan sa pisngi ang babae at pinunasan ng mga luha nito. Lumapit siya sa mukha ng kanyang kasintahan. Oo mahal, pagkasal na tayo pinapangako ko. Hindi na ulit mauulit tong mga nangyayari sa atin ngayon. Mamahalin at papakasalan kita ng totoo. Bubuo tayo ng pamilya at higit pa dun, hindi tayo mapaghihiwalay ng sino man. Itataga ko yan sa bato. Wika ni Marvin. At katulad ng dati ay naloko niya na naman ang kanyang asawa. Tumango lamang si Joy at niyakap si Marvin na para bang hindi ito kagagaling lang sa ibang babae. Nang ikwento nga ni Joy kay Maribeth kung paano nag-propose si Marvin ay halos umapoy sa galit si Maribeth. Ano ba yan Joy? Bakit ba ang tanga-tanga mo? Ilang beses na kitang sinabihan tungkol sa lalaking yan. Bakit ayaw mong makinig sa akin? Ni ako nga yung kaibigan mo na gagawa niyang pormahan kahit magkasintahan na kayo. Magkarelasyon na kayo nun. How much more pa kaya pagkasal na kayo? Siguradong mas marami pang mga katarantado ang gagawin niyang lalaking yan. Ilang beses niyo nang sinira yung tiwala mo. Hindi ka pa rin ba nagtatanda? Halos bumubulyaw na nga si Maribeth para lamang matauhan ng kanyang kaibigan. Kaya nga ako nakipagkita sa iyo ngayon para makahingi ng advice sa iyo. Saad ni Joy. Ito na nga yung advice na binibigay ko sa iyo. Huwag mong pakasalan si Marvin. Masisira lang yung buhay mo para kang nagdodroga dyan. Ano bang meron dyan kay Marvin hindi rin naman yan ganun kagwapuhan. Hindi rin naman ganyang katalino yung fiancé mo. Walang espesyal kay Marvin. Joy, makinig ka. Wala akong makitang kahit na anong talento dyan sa lalaking yan tapos lakas pa ng loob ng babae. Halos sumuusok na nga sa galit si Maribeth. Pero laking gulat niya nang magalit sa kanya si Joy. Sakit mo naman magsalita kay Marvin. Oo, nagloko siya pero baka nakakalimutan mo, boyfriend ko pa rin siya. At hindi ko hahayaan na bastusin mo siya ng ganyan. Saad ng babae. Agad naman na humingi ng patawad si Maribeth sa kanyang mga nasabi. Ang sakin lang naman kasi Joy, nag-aalala ako para sa'yo. Di ba umabot na nga sa puntong nasampal ka niya? Ano pa kayang pwede niyang gawin pagkasal na kayo? Nakatali ka na sa kanya. Wala nang balikan yun. Alam mo naman na walang divorce dito sa Pilipinas. At kapag nangyari yun, sa huli ikaw lang din ang kawawa. Magiging taong bahay ka. Lagi ka lang nasa bahay habang siya yung magtatrabaho. Hindi ka makakabuo ng sarili mong karir at sigurado ko darating yung punto na iiwan ka ni Marvin. At sa huli ikaw lang din yung kawawa kasi walang-wala ka. Sana naiintindihan mo yung pag-aalalang nararamdaman ko sa'yo. Pilit na pinapaliwanag ni Maribeth ang kanyang side. Pero tila ba pipi at bingi na si Joy sa lahat ng mga sinasabi niya. At kahit na anong mga paninira ang sabihin ni Maribeth tungkol kay Marvin, ay wala na ngang pakialam si Joy. Ang mahalaga ay nag-uumapaw ang pagmamahal na nararamdaman niya sa lalaki. Kahit na anong mangyari ay hindi niya ito iiwan. Alam mo Maribeth, sa tingin ko kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa amin ni Marvin. Sa tingin ko kami talaga ang tinadhana sa isa't isa. At papatunayan ko yun sa'yo. Papatunayan kong kayang magbago ng isang tao.
Dagdag pa ng babae. Pero wala siyang kamali-malay na kamatayan nga talaga ang makapaghihiwalay sa kanila dahil sa mga susunod na mapapait na mangyayari sa kanyang buhay, lalong-lalo na pagkatapos ng kasal nila ni Marvin. Labag man sa kalooban ni Maribeth, pero ginawa niya pa rin naman ang lahat para matulungan ang kanyang kaibigan. Tinulungan niya ito na maghanda para sa kanilang kasal. Kasama si Maribeth sa pagpili ng wedding dress ng babae. Kasama nga rin siya sa pagpili ng mga magiging bisita para sa espesyal na araw na iyon. Hay nako Joy, sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong sisihin kapag may nangyaring masama sa iyo ah. Iba talaga yung kutob ko sa darating na kasal ninyo eh. Wika ni Maribeth. Pero pinagkikibit balikat lamang ni Joy ang lahat ng mga paalala at babala ng kanyang kaibigan. Alam niya kasi sa kanyang sarili na matanda na siya para magdesisyon ng kanyang sarili. Nang dumating nga ang araw ng kasal ay naging sobrang magarbo ito dahil tinulungan sila ng tatay ni Joy para sa mga magiging gastusin. Ang tatay kasi ni Joy na si Ginoong Gilbert ay isa sa pinakamayaman sa kanilang lugar na kung saan ay nagmamay-ari nga ito ng ilang mga business. Kaya naman ay halos wala itong oras para kay Joy. Kaya wala rin kamali-malay ang matandang lalaki sa mga pinagdadaanan ng kanyang anak sa kamay ng kasintahan nito na si Marvin. Naku tito, maraming salamat po. Napakalaking tulong po nung binigay niyong pera para makapaghanda po kami ng magarbo dito sa kasal namin. Pagpapasalamat ni Marvin habang kinakamayan ang kanyang biyanan na si Ginoong Gilbert. Hinawakan naman ni Gilbert ang kamay niya. Walang anuman yun. Basta ipangako mo sa akin. Mamahalin at aalagaan mo yung anak ko. Pagpapaalala ni Gilbert habang tinitignan ang kanyang anak na si Joy. Opo tito, pinapangako ko po yan sa inyo. Itaga niyo po sa bato. Gagawin ko po ang lahat para alagaan at protektahan ang nag-iisa niyong anak na babae. Mahal na mahal ko po si Joy. Handa ko po yung patunayan sa inyo. Talaga namang sagad sa buto ang pagsisinungaling ng lalaking si Marvin. At hindi nga ito kayang pakinggan ni Maribeth. Kaya naman, umupo na lang muna siya sa malayo. Ayaw niya ng kahit na anong interaksyon sa basurang lalaking ito. Naging maganda naman ang takbo ng kanilang kasal. Tuluyan na nga silang napag-isang dibdib. Ngayon ay mag-asawa na silang dalawa. Handa nang harapin ang panibagong yugto ng kanilang mga buhay. Ngunit walang kamalay-malay si Joy na ang mga sunod-sunod na problema na kanilang pagdadaanan ay mga pagsubok na ni minsan ay hindi niya pa naranasan. At mas malala pa nga ito sa mga unang kasalanan ng kanya ngayong asawa na si Marvin. Matapos kasi nilang makabili ng bahay sa tulong na naman ng mayamang tatay ni Joy na si Gilbert, ay agad na sila ditong lumipat. Ang buong akala ni Joy ay unti-unti nang magbabago ang pag-uugali ng kanya ngayong asawa na si Marvin. At baka ay mas marami itong mapagtanto kapag magkasama na talaga sila sa iisang bubong. Ngunit lalo lamang itong lumala. Dahil pinangakuan kasi sila ni Ginoong Gilbert na gagawin niya ang lahat para suportahan ang kanilang pagsasama. Kaya naman ngayon ay nakakatanggap si Joy ng 20,000 piso kada linggo sa kanyang tatay para makatulong na rin sa kanilang mga gastusin. Papa, hindi niyo naman po kailangan gawin to. Wika ni Joy sa kanyang tatay nang ibalita nito sa kanya ang kanyang magandang hangarin para sa kanyang anak bago ito ay kasal. Anak, alam ko naman na napakalaki ng naging pagkukulang ko sa iyo at sa mga kapatid mo dahil puro lang akong trabaho, puro pagpapalaki ng negosyo ko at ngayon matatanda na kayo. Ano naman ang gagawin ko sa mga perang pinaghirapan ko? Kaya pakiusap kahit sa ganitong paraan lang, hayaan mo akong makabawi sa iyo. Nilapitan ni Gilbert ang kanyang unika iha. Inayos ang damit nito. Ang laki-laki mo na anak. Napakarami kong oras na sayang, kapalit ng pera. Sa totoo niyan nak, hindi ko na rin nararamdaman na magtatagal pa ako sa mundong to. Kaya naman hanggat maaari, gusto kong makabawi sa inyo. Gusto kong iparamdam na mahal ko kayo kahit may mga sandali na hindi niyo ako nakakasama, hindi niyo ako nakakausap pag may mga problema kayo. Pero, nandito pa rin ako anak. Tatay niyo pa rin ako kaya tanggapin mo na yung tulong ko. Halos namumugto na nga ang mga luha sa mata ni Gilbert habang kinakausap niya ang kanyang anak. Hindi naman mapigilan ni Joy ang maiyak sa sinabi ng tatay niya. Papa, huwag niyo naman pong sabihin hindi na po kayo magtatagal sa mundo.
Magpapakasal pa lang po ako. Oh. Ayaw niyo po bang makita yung magiging apo niyo po sa akin? At saka, buong buhay naman po namin naging maalwan at maginhawa yung buhay naming magkakapatid. Dahil po yun sa paghihirap at pagsasakripisyo niyo po sa ating pamilya. Kaya po, bilang regalo niyo sa akin, ipangako niyo na lang po na magiging malakas kayo. At hahaba pa po yung buhay niyo para makita niyo pa po yung magiging apo niyo po sa akin. Wika ni Joy na puno ng pag-aalala. Tumango lamang si Ginoong Gilbert at niyakap ang kanyang anak. Pero dahil nga sa pinansyal na tulong na natatanggap nila kay Ginoong Gilbert, napakarami ng mga pagkakataon ng kanyang asawa na si Marvin na gastahin ito. Ginamit niya nga ang mga ekstrang pera nila para sa kanyang mga bisyo. At syempre kasama na doon ang kanyang pambababae. Sagad sa buto pa rin siya kung magloko sa kanya ngayong asawa na si Joy, na para bang mas lalo lamang lumakas ang loob niya na kahit anong gawin niya ay hindi na siya iiwan ni Joy dahil tuluyan na silang nagpakasal. Hanggang sa isang araw nga ay 3:00 na ng madaling araw na umuwi si Marvin. Lasing na lasing ito at mababakas pa sa suot nito ang mga amoy ng babae niya. Saan ka na naman galing, Marvin? Buong araw kang naghihintay sa'yo. Ang buong akala ko kapag kinasal na tayo, magiging okay na rin yung sitwasyon natin. Akala ko magbabago ka na. Nasaan na napunta yung mga pangako mo, hindi lang sa akin. Pangako mo pa sa daddy ko. Durog na durog ang puso ni Joy habang kinukumpronta niya ang kanyang asawa. Ano na naman ba yung pagdadakdak mo, Joy? Hindi mo ba nakita pagod na pagod ako sa trabaho ko? Gusto ko lang magkaroon ng saglitang kasiyahan. Ikaw kaya magtrabaho ng buong araw. Ayaw mo bang malasing pagkatapos nun ha? Gusto ko lang naman sumayo, mahal. Nilapitan ni Marvin ang kanyang asawa habang pagewang-gewang pa ang kanyang paglalakad at niyakap ito. Pero bigla na lamang siyang sumuka dahil sa kanyang kalasingan. Doon ay narinig niya na bumulong si Joy. Dapat pala nakinig na lang ako kay Maribeth. Dapat hindi kita pinaksalan. Wika ni Joy habang tumutulo ang kanyang mga luha. Anong sabi mo? Nanggagaliiting sigaw ni Marvin nang marinig niya kung ano ang sinabi ng kanyang asawa. Bakit, Marvin? Totoo naman ah. Ang akala ko, tutuparin mo na yung pangako mo, magbabago ka na kasi kasal na tayo. Pagsusumamo ni Joy. O bakit dinadami mo si Maribeth dito? So sinasabi mo mas naniniwala ka pa sa walang kwentang babaeng yun kaysa sa asawa mo, ha? Mas naniniwala ka pa sa mga opinion yun sa'yo? Di ba ilang beses naman nakitang sinabihan? Huwag ka nang makipagkita doon, nilalaso lang nun yung utak mo. Sinisira lang ni Maribeth yung relasyon natin. Halos pumutok na nga ang mga ugat sa ulo ni Marvin sa kanyang pagsigaw sa kanyang asawa. Totoo naman, Marvin. Patuloy mo pa rin naman akong niloloko. Patuloy mo pa rin akong binabastos. Isang malakas na sampal ang lumipad sa mukha ni Joy pagkatapos niya itong sabihin. Dinuro-duro siya ni Marvin at sinampal ulit ng malakas. Napaupo na lamang si Joy dahil sa lakas ng impact ng sampal nito. Wala kang utang na loob na babae ka. Ilang taon akong nagtiis sa'yo. Lahat ng gusto mo ginagawa ko tapos ito lang yung igaganti mo sa akin, ha? Walang kwenta ka, walang hiya ka. Panunumbat ni Marvin bago tuluyang umakyat sa kanilang kwarto at matulog doon. Naiwan naman si Joy na umiiyak. Naiwan siyang mag-isa na wala man lang siyang malapitan o mapagkwentuhan sa sama ng kanyang loob na nararamdaman. Bakit, Marvin? Bakit mo to nagagawa sa akin? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit? Pagsusumamo ni Joy. Habang nakaupo sa sahig, hinahawakan ng kanyang muka na ngayon ay halos mamaga na nga sa lakas ng impact ng pagkakasampal ng kanyang asawa. Kinabukasan, nang may masmasan na si Marvin, ay naalala niya kung ano ang ginawa niya sa kanyang asawa. Kaya naman agad siyang tumayo upang humingi sana ng tawad dito. Pero pagbaba niya ay nakita niyang umiiyak sa sala si Joy habang may kausap sa telepono. Hindi niya muna ito nilapitan at pasimple siyang nakinig sa kanilang pag-uusap. Sigurado ka ba? Patay na si Daddy? Wika ni Joy. Nanlaki ang mga mata ni Marvin nang marinig niya kung ano ang sinabi ng kanyang asawa. Patay na si Gilbert? Bulong nito sa kanyang sarili. Pasimple pa siyang nakinig sa mga sumunod na sinabi ng babae. Di ba, yung kasal ko, ang lakas-lakas pa naman niya. Paano siya mamamatay? Wala naman siyang sinabing sakit sa amin. Wika ng babae. Ang mas maganda po, ma'am,
Pupunta na lang po ako dyan sa bahay ninyo para mas mapaliwanag ko po ng buo ang sitwasyon. May kailangan rin po kasi akong ibalita sa inyo. Tugon naman ng abogadong kanyang kausap sa kabilang linya. Oh, sige. Sige. Hindi na nga alam ni Joy kung ano ang kanyang sasabihin dahil sa sakit at sama ng loob ng kanyang nararamdaman. Bukod kasi sa pambabastos sa kanya ng kanyang asawa, ay hindi niya alam kung paano niya tatanggapin na patay na ang kanyang tatay. At ganun-ganun lang ay wala na siyang pwedeng makapitan. Hindi nga nagtagal ay dumating ang abogado sa kanilang bahay. Sinubukan naman ni Marvin na makipag-ayos muna kay Joy bago nila kausapin ng abogado. Ngunit halatang wala sa wisyo ang babae at wala ito sa tamang katinoan para makapagdesisyon. Umaling ang wawang katahimikan sa buong sala habang magkatabi ang mag-asawang si Marvin at Joy at kaharap ang abogado ng pamilya nila Joy. Well ma'am, di ko po alam kung papaano ko po ito ipapaliwanag sa inyo. Matagal na po talagang may sakit si Sir Gilbert. May sakit po siya sa puso. Ang sabi niya, ayaw niya pong ipabalita yun sa inyo dahil ayaw niyang makapagdagdag pa ng problema sa kanyang pamilya. Alam naman po ni Sir Gilbert na nagkulang siya sa inyo ng oras. Alam niya na hindi siya naging tatay sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman, ayaw niya na bigla-bigla na lang niyang sasabihin na may sakit siya pagkatapos ng lahat ng mga pagkukulang niya sa inyo. Magulgol si iyak si Joy nang marinig niyang sinabi ng abogado. Hindi naman siya pabigat sa amin. Mahal naman namin siya. Alam naman namin na kaya siya walang oras kasi nagtatrabaho siya pero hindi naman sumama yung loob namin. Wika ni Joy, habang tahimik naman na nakayuko at nakikinig ang abogado sa kanyang pagsusumamo. Hinawakan naman ni Marvin ang likod ng kanyang asawa at tinapik ito. Ngunit iniwas ni Joy ang kanyang kamay na para bang sinasabi ni Joy na ayaw niyang hawakan siya ng kanyang asawa. At ano po ba yung gusto niyong ibalita sa amin? Tanong ni Joy sa abogado. Well ma'am, bukod po sa ayaw sabihin ni Sir Gilbert yung kondisyon niya sa inyo, bago po yung kasal ninyo, tinapos niya na po yung last will and testament kung sakaling mamamatay na po siya. At sa last will and testament niya, kalahati po ng lahat ng kanyang ari-arian ay mamamana ninyo. Sa inyo lang po. Nanlaki ang mata ni Marvin nang marinig niya ang binalita ng abogado. Habang wala namang humpay sa kaiiyak si Joy, wala siyang pakialam sa pera. Para sa kanya ay hindi na ito mahalaga. Walang katumbas ang sakit na kanyang nararamdaman sa pagkawala ng kanyang tatay. Nang biglang sumabat sa usapan si Marvin. Bakit po kalahati lang yung mapupunta sa kanya? Tanong ni Marvin. Tinignan naman siya ng seryoso ng abogado. Kalahati lang yung mapupunta sa kanya dahil meron pa siyang 2 mga kapatid. Bakit nagtataka ka? Alam mo naman siguro na 3 silang magkakapatid, hindi ba? Pero si Ma'am Joy yung may pinakamalaking makukuha dahil siya lang yung walang trabaho sa magkakapatid. At napagkasunduan na rin naman ng 2 niyang mga kapatid, nibigay na lang yung kalahati kay Joy bilang siya rin naman yung bunso. Gusto nang tumalon sa saya ni Marvin sa kanyang narinig dahil kahit kalahati lang ang makukuha ni Joy ay sigurado naman na napakalaking halagang pera nito. At para sa kanya ay hindi niya na kinikilangan pang magtrabaho habang buhay. Sapat na ito para buhayin siya hanggang sa kanyang pagtanda. Narinig mo ba yun, Joy? Magkakaroon tayo ng malaking pera. Hindi na natin problemahin pa yung pera. Insensitibo na saad ni Marvin habang patuloy na humihikbi ang kanyang asawa. Sir, wait lang. Hindi ko pa po napapaliwanag sa inyo yung buong kasulatan. Ayon sa kasulatan, kasalman o hindi si Ma'am Joy, sa pangalan niya lang po mapupunta lahat ng pera. Siya lang ang pwedeng humawak nito. Maging ang mga shares sa kumpanya, sa kanyang pangalan lang yon nakasulat. Nang marinig ito ni Marvin ay halos pagsakluban siya ng langit at lupa. Anong ibig mong sabihin? Kasal kami ni Joy at lahat ng mga ari-arian niya ay ari-arian ko rin. Pagrereklamo ni Marvin. Ngumisi naman ang abogado at bumulong. Mukhang tama nga si Sir Gilbert. Wika nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagbabalik ng tanong ni Marvin sa kanya. Well sir, Marvin, ang ibig ko pong sabihin, yung mga pera at ari-arian na pwedeng mamana ni Ma'am Joy ay ayon sa batas, hindi sila kinukonsidera na community property. Ibig sabihin lamang nito, ang pamana o inheritance ay kinukonsider
bilang separate properties base sa batas. Kumbaga, the inheritance only belongs to the person who received the inheritance and it should not normally be divided between spouses. Wala po tayong magagawa. Yun yung nakasulat sa batas at kung gusto mong makihati sa perang mamanahin ni Ma'am Joy, dalawa lang ang pwede mong gawin. It's either personal kang humingi sa kanya o kung mamatay siya. Ganun lang po yun. Halos mabaliw sa galit si Marvin sa kanyang narinig. Napatayo na lamang siya at iniwan ng dalawa sa sala upang mag-usap habang patuloy lamang ang pag-iyak ng kanyang asawa na para bang wala na nga itong pakialam sa kung anumang nangyayari sa kanyang paligid. Naging mabilis ang mga pangyayari. Ngayon nga ay patay na ang tatay ni Joy at tanging ang kaibigan niya na lamang na si Maribeth ang kanyang malalapitan. Pero may kakaiba na palang pinaplano ang kanyang asawa dahil tumatak sa isipan ng asawa niya ang sinabi ng kanilang abogado. Habang nagtatrabaho kasi si Marvin, ay nahuhulog na ang loob niya sa isa niyang katrabaho na nagngangalang Mariela. Ngayon ay pinagsisisihan niya na kung bakit pinakasalan niya pa si Joy at handa niyang gawin ang lahat para maiwan ng babae. Total ay wala na rin naman siyang nakukuhang pera mula rito dahil patay na ang tatay ni Joy at ang lahat ng mga minanang ari-arian ni Joy ay tinabi lamang nito sa bangko. Kaya naman lagi silang nag-aaway. Laging sinisisi ni Marvin ang babae kung bakit siya ngayon nahihirapan. Huwag kang mag-alala Mariela. Iiwan ko yung babaeng yun. Tayo ang magsasama habang buhay. Pagpapangako ni Marvin sa kanyang kabit na si Mariela. Ha? Anong ibig mong sabihin? Paano mo siya maiiwan? Tanong ni Mariela. Basta. I will hit 2 birds in 1 stone. Sagot naman ni Marvin sabay tawa ng malakas. Sa mga sumunod na araw ay laking pagtataka ni Joy nang bigla siyang ayain ni Marvin na pumunta sa isang sikat na destinasyon upang mamasyal ng magkasama. Naisip ko lang kasi Joy, lagi na lang tayong nag-aaway this past few days. Hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magsama bilang mag-asawa. Alam mo yun, wala tayong bonding kaya siguro tayo nagkakaganito eh. Lagi na lang tungkol sa pambababae ko kaya sa pera yung pinag-aawayan natin. Kaya bakit hindi na lang tayo mamasyal muna? Makapagliwaliw at mas mapatibay yung relasyon natin. Rumupok na naman nga ang babaeng si Joy. Hindi niya alam na may madalim palang pinaplano ang kanyang asawa at matindi ang kanyang mararanasan dito. Habang bumabiyahe kasi sila papunta sa sikat na destinasyon na sinasabi ni Marvin, ay bigla na lamang itong nag-iba ng direksyon at dumiretso sa isang bangin. Pinarking niya sa tabi ng bangin ng kanyang sasakyan. Nagpalingalinga si Marvin na para bang sinisigurado na walang tao ang naroroon. Marvin, anong ginagawa natin dito? Bakit nasa bangin tayo? Wika ng babae na nagtataka na at natatakot sa parehang pagkakataon. Tara dito, may papakita ako sa'yo. Saad ni Marvin. Natatakot man pero dahan-dahang naglakad si Joy papunta sa kanyang asawa. Gusto ko lang sana kasing ipakita sa iyo yung magandang tanawin dito. Dati, lagi akong pumupunta dito. Nung high school pa ako. Wika ni Marvin. Ha? Anong high school? Hindi ka naman dito nakatira, di ba? Nakukutuban na nga ni Joy na may masamang binabalak ang kanyang asawa. At halata sa pagsisinungaling nito ang masasamang mga balak niya. Marvin, hindi na ako komportable. Umuwi na muna tayo. Sige na. Ayoko na, kinakabahan ako. Saad ng babae. Pero bago pa siya makabalik sa kotse ay bigla siyang hinatak ni Marvin. Sabay tulak ng malakas pabagsak sa bangin. Pasensya ka na, trabaho lang. Ito na nga ang mga huling kataga na narinig ni Joy na binanggit ng kanyang asawa bago siya tuluyang mahulog sa bangin. Matagal na pala itong pinaplano ni Marvin. Sa pamamagitan kasi nito ay bukod sa legal na magiging single na siya dahil patay na si Joy, ay makukuha na rin niya ang lahat ng mga ari-arian at pera nito na minana niya sa kanyang tatay. Matapos ang ginawa niyang krimen, ay kaswal na umuwi si Marvin na para bang walang nangyari. Naghintay siya ng isang araw bago i-report sa polis na nawawala ang kanyang asawa. Binigay niya ang lahat ng mga pwedeng ebidensya na magturo kung nasaan si Joy. Pero lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Hindi ko po maalala, Chief. Ang alam ko lang, nag-away kami. At kinabukasan nun, umalis siya at hindi ko na siya muling nakita pa. Tinignan ko po yung text message niya, ang sabi dun,
makikipagkita siya sa kaibigan naming si Maribeth. Pagsisinungaling ni Marvin nang minsan siyang interviewin ng mga pulis. Pinakita nga ni Marvin ang text message ni Joy sa kanyang kaibigan na si Maribeth at kumpirmado na gusto ngang makipagkita ni Joy kay Maribeth. Ngunit ang lakad na ito ay hindi natuloy dahil noong araw na iyon ay biglang inaya ni Marvin si Joy na umalis. Talaga namang perpektong plano ang naisip ni Marvin. Pero nang interview na ng mga pulis si Maribeth ay pinagdidiinan nito na pinatay ni Marvin ang asawa niya at wala siyang kinalaman sa kung ano man ang pwedeng nangyari kay Joy. Wala akong alam dyan. Si Marvin, sigurado kong may ginawa siyang masama sa kaibigan ko. Matagal ko nang binababalaan si Joy na dapat hindi niya pinakasalan yung halimaw na yun pero sigurado kong siya yung may kasalanan sa pagkawalan ng kaibigan ko. Halos mag-hysterical nga si Maribeth nang mabalitaan niya na nawawala si Joy at lahat ng sisi ay binuntong niya kay Marvin. Ngunit dahil walang makitang matibay na ebidensya ang mga pulis ay hindi na nga umusad pa ang kaso. Nanatiling missing person si Maribeth nang walang nakakaalam kung saan nga ba siya napunta. Makalipas ang 5 taon, ngayon ay malaya na si Marvin na ideklarang patay na ang kanyang asawa at ayon sa batas ay pwede na siyang magpakasal ulit sa iba. Sa wakas, matapos ang 5 taong paghihintay, pwede na kitang pakasalan, Mariela. Wika ni Marvin habang hinahawakan sa muka ang kanyang kabit. Grabe, ang talino ng naisip mong plano. Hindi ko akalain nagagana yun ah. Wika naman ni Mariela at sabay silang tumawang dalawa. Ngayon ay nakatara sila sa bahay na binigay ni Ginoong Gilbert para sana sa kanyang anak na si Joy. Pero ngayon ay pinapakinabangan na nang walang modong lalaki na si Marvin ang lahat ng mga pera na nakamkam niya mula sa mga pamana na Ginoong Gilbert kay Joy. Nagpakasaya sila ng kanyang kabit na masyal sa iba't ibang mga lugar at ginawa ang lahat ng maisipan nilang luho. Para kay Marvin ay yun na ang pinakamasayang parte ng kanyang buhay. Hanggang sa tila umaarangkadang tren ang sasalpok sa kanya dahil sa isang nakakagulat na revelasyon na kanyang malalaman. Habang nagpapakasaya kasi siya kasama ang kanyang kabit, 5 taon simula nung gawin niya ang kanyang krimen, ay biglang may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Nang pagbuksan niya ito ay nanlaki ang mga mata niya. Nakatayo sa harapan niya ang isang babae. At hindi ito isang ordinaryong babae lamang. Ito ang asawa niya na pinatay niya 5 taon nang nakararaan. Halos mapatras si Marvin. Joy, anong ginagawa mo dito? Wika ng lalaki. Pinatay na kita ha! Dagdag pa nito. Pero pasulong na naglakad si Joy sa kanyang harapan. Sa bibig mo na rin ang galing yung krimen na ginawa mo. At sigurado akong pagbabayaran mo yun. Wika ni Joy sabay pasok ng mga pulis na kasama niya. Pinusasan nila si Marvin at ang asawa nito na si Mariela. Bakit niyo ko sinasama? Wala akong kinalaman dyan! Pagpupumiglas pa ni Mariela. Ngunit wala na nga rin siya nagawa. Pareho sila ng kanyang asawa na nabubulok na ngayon sa bilangguan. Nararapat lang yan para sa mga demonyong katulad ninyo. Sigaw ni Joy habang dinuduro ang kanyang asawa at kabit nito habang isinasakay ito sa police vehicle papunta sa presinto. Papaano? Papaano ka nabuhay? Hindi nga makapaniwala si Marvin at nangangati na siya na masagot ang kanyang mga katanungan. Nang mapakulong na ng babaeng si Joy, ang kanyang asawa at kabit nito, ay binisita niya naman ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Maribeth. Halos maglupasay nga si Maribeth nang muli siya nitong makita. Hindi ko alam na darating ang panahon na makikita pa kita, Joy. Ang akala ko patay ka na. Ang akala ko hindi na kita muling makikita. Pagsusumamo ng babae. Tinulungan naman ni Joy na tumayo si Maribeth mula sa pagkakaluhod nito. Pinaliwanag niya sa babae ang lahat ng mga nangyari. Lumalabas kasi na pagkatapos itulak ni Marvin ang kanyang asawa sa bangin, ay tumama ang katawan ni Joy sa ilang mga sanga ng puno at bumagsak siya sa isang lawa. Mababaw lamang ang lawa na iyon, pero dahil sa mga nangyari ay nagawa niyang makaligtas. Hindi ko alam kung papaanong nabuhay pa ako. Napakataas ng bangin na binagsakan ko, pero mga galos at sugat lang ang natamo ng katawan ko. Pero pagmulat ko ng mga mata ko, wala na ako maalala na kahit na ano, Maribeth. Kahit ikaw o kaya si Daddy, hindi ko na sila maalala. Patuloy na umiiyak si Maribeth habang kinikwento ni Joy ang kanyang mahirap na naranasan.
Pagkatapos, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Maribeth. Nagising ako mag-isa sa gubat. May lawa doon at doon ako uminom ng tubig. Nanatila ako sa gubat ng halos 2 linggo bago ko sinubukan na maghanap ng mga kasagutan sa labas ng gubat. Pero talaga namang walang nakakakilala sa akin. Wala rin ako makilala na kahit na sino. Para bang isa akong naliligaw na hayop na walang patutunguhan. Nagpalaboy-laboy ako sa loob ng ilang mga taon hanggang sa muli akong makarating sa syudad na ito. Hindi ko akalain na sa pamamagitan ng paglalakad ko ay dadalhin ako ng sarili kong mga paa sa sasagot ng mga katanungan ko sa buhay. 5 taon simula nung nangyari yun, lagi nang nananakit yung ulo ko. Simula yung dumating ako sa syudad na to, ang daming mga alaalang bumabalik sa aking memorya hanggang sa mapadaan ako sa dating kumpanya ng tatay ko. Palaboy-laboy na lang ako noon. Wala akong maayos na kasuotan at napakalayo na rin ang itsura ko. Pero nakilala ko ng isa sa mga empleyado niya, si Kuya Nick. Mula bata ako kilala na ako ni Kuya Nick. Lagi siyang kasama ni Daddy sa tuwing pumupunta siya sa bahay. At sa pamamagitan ni Kuya Nick, naipatingin niya ako sa espesyalista. Naipagamot niya yung mga sugat ko at sa pamamagitan ng mga gamot ay unti-unting nanumbalik yung mga memorya ko. Kaya nung sandaling bumalik na ang lahat at naging malinaw na kung ano talaga ang totoong nangyari sa akin, agad akong nagpatulong sa mga kaibigan ni Daddy para mapahuli yung asawa kong si Marvin. Para makulong at mabulok siya habang buhay sa bilangguan. Napakahirap, Maribeth. Napakahirap ng mga pinagdaanan ko. Wika ni Joy habang tuloy-tuloy ang pag-iyak. Ganon din naman si Maribeth. Hindi rin niya matigil ang kanyang sarili na umiyak. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala. Nandito ka na, kasama na kita. Tutulungan kitang makabangon, ha? Ako ang bahala sa'yo. Hindi kita iiwan, hindi katulad ng ginawa sa'yo ni Marvin. Saad ng babae at niyakap ng mahigpit ang kanyang kaibigan. Pagkatapos noon ay napagdesisyonan na nga ni Joy na tumira sa bahay kasamang pinakamatalik niyang kaibigan na si Maribeth. Nagtrabaho na rin siya sa kumpanya ng yumao niyang daddy. Na dito ay mas lalo lamang siyang naging malapit, hindi lamang sa ibang mga empleyado, kundi pati na rin sa dalawa niyang mga kapatid na halos wala nga ding oras. Dahil minsan lamang silang makapagkita at makapagbanding simula noong naging karelasyon niya si Marvin. At hindi naglaon na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ng buhay ng babaeng si Joy dahil isa siyang mabuting tao na ginawa ang lahat para hindi makasakit ng iba. Pero ngayon si Marvin ay nagdurusa na sa lahat ng kanyang mga naging kasalanan. Nakasuhan siya ng patong-patong na kaso mula sa attempted murder, homicide, pagnanakaw at pagsisinungaling sa mga otoridad. At ngayon nga ay malabo na rin siyang makalaya pa sa bilangguan. Nakamatayan na nga lamang din ang tanging naghihintay sa kanya. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo nang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.